Martin. Mas bagay kayong dalawa ni Louie. Pumayag na nga ako, di ba? Kung ayaw sa akin ni Martin, eh di wag. Ipapakita ko sa kanya kung anong pinakawalan niya. Ikaw pa pala ang tumutulong sa date nila ni Leilani. Kahit naman po ano mangyari, hindi kami para sa isa't isa eh. Bagay sa kanya si Louie. Huwag mong babasusin si Leilani. Alam mo ba kung bakit mo ginawa yon? Dahil sa'yo! Martin, minsan hindi ko alam kung manhid ka ba talaga, pero mahal kita! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan tsura mo? Eh, yung Martin na yun, ang kulit eh. Nag-aaway tuloy kami. Iniwan ko si Leilani sa may gubat. Si Martin wala pa eh. Saan daw siya pupunta? Sa gubat, magkikita raw sila ni Leilani. Nasaan na ba yung ate mo? Kapit ka, Leilani. Ligtas ako dito. Diyos ko, anak ko, ano nangyari sa'yo? Inanod po kami ng baha. Mabuti na lang po nandun si Martin. Niligtas siya po ang buhay ko. Martin! Martin! Nayanig ka na! Hindi mo talaga nakita si Martin? Wala siya rito, Nino. Baka nasa loob. Teka, tignan natin. Boji! Boji! Boji, nakita mo ba si Martin? Martin? Wala, hindi ko alam. Titignan ko ulit dito. Martin! Ano? Buti na lang, ligtas ka. Buti ligtas kayo, Lo. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Wala to, galas lang. Galos? Eh, bakit ka pumapayag na magkaganyan ka? Natsambahan lang. Eh bakit mo sila iniwan ni Leilani? Baka kung ano nangyari sa kanila doon. Pwede ba tumigil na kayo, no? Mas malaki ang problema natin dito. Kaya, ano bang pakialam niyo dyan sa mga taong nawawala? O yung mga away-away ninyo, pwede ba? Tayo siguradong masisisi ng tao dahil sa trahedya. Dahil sa ang ating mga truso nagkalat sa bayan. Hindi niyo ba alam yun? Bakit, Mama? Hindi ba dapat lang naman nasisihin tayo? Dahil talaga naman tayong may kasalanan? Ang walang habas yung pagputol ng troso ang nagdulot ng baha. At ngayon, ang iniisip nyo kung paano pagtatakpan ng mga kasalanan nyo. Saan ka pupunta? Mara! Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ito ang ganti sa atin ng kalikasan. Dahil sa mga walang pakundangan pagputol ng mga punong kahoy natin, ang illegal logging, yan ang nagdala ng trahedya dito sa atin. Kaya dapat natin pigilan ang mga kapitalistang gumagawa nito. Silang mga ganid, mga mukhang pera! Martin, Mara, Martin, kumusta ka? ito po, nahanap ko na yung pamilya ko. Kayo po. Hindi kami inabot. Mataas ang asyenda. Tay? Kayo ang may kasalanan ng lahat dito! Mara, umalis na po kayo dito. Hindi kayo ligtas dito. Sandali! Minahon kayo! Mga kanayon, minahon kayo! Bakit mo pa kasi kailangan pumunta ron? Nakita mo tuloy yung nangyari? Oo, Roman, nakita ko. Nakita ko mga bangkay, nakita ko mga taong nagluluksa. At alam mo, naisip ko kanina, tama lang nasisihin nila tayo dahil tayo may gawa na sa kanila. Ano, kakampihan mo sila ngayon? Yun ang gagawin mo. Kampihan mo sila. Kahit anong gawin mo, Mara, kalaban pa rin ang tingin nila sa'yo. Dahil ako ang asawa mo. Mara, tama si Roman. Isa kang Silvestre at hindi mo matatakasan kung sino ka. Attorney, tayo ang sinisisi ng taong bayan dahil sa trahedya. Ayaw ko na lumaki pa ang gulo na ito. Bayaran mo na lang lahat yung mga namatayan. At sabihin mo sa kanila, ito ay donasyon na galing sa rancho. Nakausap ko na si Gob at si Mayor. At sinabi ko na tutulong tayo sa paggawa ng lahat ng mga nasira. Kung gusto nyo talaga makatulong, itigil nyo ng illegal logging. Mara,
Mara, hindi naman nila kayang patunayan na may kinalaman tayo doon. Wala silang preba. Yung sinasabi ni Mama, makakatulong sa atin yan. Attorney, I want you to facilitate everything sa lalong madaling panahon. Opo, senyora. Lo, totoo po ba may kinalaman sila, Senyora Soledad at Ma'am Mara sa illegal logging? Matagal ng araw ito eh. Ang balita nga, ang nagpapatakbo rito si Roman. Ako, totoo yan, Ninong. May chismis pa nga, Martin, na yung mga nawawala daw tauhan sa rancho, doon lumilipat kasi mas malaki daw yung sweldo. Eh, ang kaso nga nito, yung may mga matataas na posisyon pa sa gobyerno ang sangkot. Paano sila mahuhuli? Dahil nagdi-deny sila, Nay. Mga sinungalingan mga yan. Pero sa tingin ko lang, hindi magagawa ni Senyora Soledad at Ma'am Mara yan. Lalo na si Ma'am Mara. Ang bait nun eh. Parang hindi niya kayang gawin yun. Naku, bukas na bukas, dadalhin natin itong mga damit sa simbahan. Maraming nakapila dun sa simbahan. Pa! Ay, Gusto mo kaming tulungan? Inaayos lang namin yung mga gamit na pwede nating i-donate sa mga nasalanta. Okay yan, ha? Anak, Kiefer, pwede bang iwanan niyo muna kami ng mga pag-uusapan lang kami importante? Please. Gusto nilang pagtakpan yung involvement nila. Bayaran ang lahat ng magrereklamo. Serafin, umalis ka na lang kaya. Iwanan mo na sila. Iwanan mo na ang rancho. Pabayaan mo na sila. Total, marami ka na namang ibang mga kliyente, hindi ba? Hindi ako basta-basta makakalis, Nelia. Masyado ng malaking involvement ko rito. Isa pa, kliyente ko sila. May responsibilidad ako sa kanila bilang abogado nila. Unti-unti nilang sinisira ang pagkatao mo. Ang mga anak mo. Lumalaki na sila. Lalo na si Lailani, iniidolo ka niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta nagagawa ko ng paraan para maayos to. Pinakasalan kita dahil alam kong mabait kang tao. Pero sa palagay ko, hindi na ikaw ang Serafin na pinakasalan ko. Nagbago ka na. Nelia. Nelia. Anak. Pa, may problema ba? Wala, anak. Malapit ka na mag-take ng bar exams. Ilang buwan na lang, magiging abogada ka na, katulad ko. Gagalingan ko po. Gusto ko rin maging bar top notcher katulad ninyo. Idol ko kayo eh. Sigurado ako magiging magaling ka na abogado katulad ko. Mas magaling pa kaysa sa akin. Pero itong tanda mo, anak, kahit ano mangyari, huwag na huwag mong isasakripisyo ang prinsipyo mo. Dahil kapag nawala yan, ano pang matitira sa'yo? Mahal na mahal kita, anak. Kayo ng mama mo, pati ang kapatid mo. Kayo ang buhay ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, pa. Governor, gusto kong magsagawa ng relief goods distribution sa mga nasalanta ng bagyo. At gusto ko ring makatulong para makabangon sila. Señora Soledad, that's a very, very generous offer. Kung kailangan ninyo ang tulong ko, magsabi lang kayo. Nakahanda naman ako. Thank you. Meron kami sasabihin! Hindi kami mabayad na gano'n na lang! Kailangan marinig nila ang sasabihin namin! Senyora, Yes. sinusugod ako tayo ng mga taong bayan. Ha? Ano? Ha? Itigil! Sandali, sandali. Excuse me. Itigil! Ganyan na tayo! Paano nakapasok mo na yan? Ikaw mga simpleste! Mga sayot ng bayan! Tama! Tigil nila! Anong
sabihin nito? Hindi na kami papayag na sirain ninyo ang aming kagubatan. Tama si Father! Tama! Hindi kayo payag! Itigil nyo na ang illegal logging. Hindi kayo dapat na nambibintang. Wala kaming alam dyan sa mga sinasabi ninyo. Alam po ng lahat na kayo ang responsable sa illegal logging sa bayan ng Paradiso. Hindi totoo yan! Mga minamahal kong kababayan, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo na ang pamilya Silvestre at ang Rancho Paradiso ay walang kinalaman sa binibintang nyo. Tuta ng mga Silvestre. Mag-iingat ang sinasabi ninyo, Father! Tama na! Sobra na kayo! Hindi na kami makakapayag na ipagpatuloy ninyo ang inyong illegal na gawain. Itong ginagawa ninyong pagpaprotesta ay illegal. Mabuti pa, umalis na kayo. Umalis na kayo lahat. Siuwi na kayo! Yung pare na yun ang problema. Siyang nahihikayat sa mga tao para magprotesta. Kailangan natin siyang patahimikin. Hindi naman lahat naniniwala sa kanya. Kahit na, delikado pa rin ang ganyang mga pangyayari. Nababawasan ang takot nila sa atin. At nababawasan ang ating kapangyarihan. Kayo mag-alala, Mama. Aayusin ko ang problema. Niyaya ni Father Homer ang mga tao na magprotesta sa rancho. Laban daw sa illegal logging. Sabi naman ni Lolo, huwag na raw kami pumunta dahil baka maapektuhan lang yung trabaho namin sa rancho. At isa pa, hindi naman talaga tayo sigurado kung may kinalaman ng mga Silvestre dun eh. Kaya yun, pumunta na kami dito para magtrabaho, maglinis. Martin, narinig ko si Mama at si Papa na nag-aaway. Pinagre-resign na ni Mama si Papa sa rancho kaso sabi ni Papa hindi daw pwede dahil masyado na daw siyang maraming alam. Sa tingin ko may kinalaman talaga ang rancho sa illegal logging. Gusto talaga ni Papang mag-resign kaso hindi niya magawa. Ewan ko, Lailani. Sama ang pakiramdam ko sa nangyayari eh. Sana nga, umalis na lang si Papa sa rancho para wala nang gulo. Hello, Nelia. Narinig ko si Roman at si Senyora Soledad. May masama silang bala kay Father Homer. Diyos ko, Serafin, ano nang gagawin mo? Hindi ko alam. Pero hindi ko kaya ngubo at manood habang may isang inosenteng tao na mamamatay na naman. Serafin, ano ang magagawa mo? Pupuntahan ko si Father Homer. Bibigyan ko siya ng babala. Hindi pwedeng wala lang akong basta gawin. Sige, Nelia. Mag-usap tayo mamaya. Love you. Serafin, sandali lang. Serafin! Hello! Hello! Nina, akala ko magkakabarila na sila eh. Bakit? Ano nangyari? Nagdatingan yung mga tao kasama yung pare. Ipinatitigil na yata yung illegal logging. Ay nako, hindi na ako magtataka kung may kinalaman sa mga nangyaring illegal logging na yan si Sir Roman. Napakasama ng ugali nun. Ito galing mismo sa bibig ng anak ni attorney. Totoo daw na may kinalaman yung rancho sa mga illegal na gawain na ganyan. Sa katunayan, parang gusto raw mag-resign ni attorney kasi di niya na kayang sakyan yung mga illegal na gawain ng rancho. Hoy kayo, tigilin niyo nga ka-chismis. Gawin niyo na yung trabaho niyo. Oh, kita niyo na. Nagmana ng sama ng ugali sa ama.
Roman, ayos na bang problema? Kaya yun, Ma. Bukas, bago pa kayo makapag-almusal, wala na tayong problema kay Father. Inaasahan ko yan. Papa, Mama. Dad, Louie, narinig ko mga tauhan natin. Nag-uusap sa may rancho. ano daw? Tungkol kay attorney. Salamat at hindi mo maglinis ng bahay. Kulang pang kabayaran yun para sa ginawa mong pagligtas ng buhay ko, Martin. Hindi naman buhay mo ang niligtas ko eh. Kundi sarili kong buhay. Ano ibig mong sabihin? Nung makita kitang malulunod, parang bigla akong di makahinga. Pakiramdam ko narulunod na rin ako. Kaya ginawa kong lahat para maligtas ka, Leilani. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawala ka. Mahal kita. Mula bata pa tayo, mahal na kita, Leilani. Hindi ko na masabi sa'yo dahil napakalayo ng estado natin sa buhay. Mayaman ka. Edukada. Samantalang ako. Ikaw si Martin Caballero. Mabait, maalaga, maaasahan at isang tapat na kaibigan. Kahit noon pa man, ikaw nang nasa puso ko. Mahal din kita, Martin. Ikaw pa rin ang inibig ko. Ikaw pa rin ang nadadaming pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Father, Kilala kita. Di ba ikaw ang abogado ng mga Silvestre? Father, umalis na kayo dito. Bakit ko naman gagawin yun? Delikatong buhay niyo. Mas makabubuti kung umalis na kagad kayo. Teka. Bakit mo ba sinasabi sa akin ito? Pinadala ka ba ng mga Silvestre dito para takutin ako? Sabihin mo sa kanila, hindi ako natatakot. Sila ang dapat matakot sa Diyos. Hindi niyo ako naintindihan eh. Hindi nila ako pinadala rito. Attorney, matagal ka na nagtatrabaho sa mga Silvestre. At alam ko marami ka nang alam sa mga gawain nila. Bakit di mo kami tulungan? Tumestigo ka laban sa mga Silvestre. Sino nga naman ang pagkakataon? Magkasama kayong dalawa. Martin? Hindi ko alam kung tama ba ito. Wala akong may pagmamalaki sa'yo. Wala akong kayang ibigay sa'yo. Sapat na yung pagmamahal mo, Martin. Yun lang ang kailangan ko. Mula noon pa. Ikaw na may hawak ng puso ko. Sabi ng lolo ko, bigay daw to sa akin ng nanay ko. Hindi ko naman siya nakilala. Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Ikaw ang nagturo sa akin at nagparamdam sa akin ng minamahal. At kung paano magmahal. Kaya bibigay ko yan sa'yo. Martin, alam ko kung gaano kahalaga to para sa'yo. Leilani, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kaya ikaw dapat na magsuot niyan.
ikaw lang din ang para sa akin, Martin. Totoo ngang bumaliktad ka na, no? Serafin. Roman, kung ano man ang plano mo, huwag mo na ituloy. Hindi ito ang solusyon sa mga Tumahimik problema. ka! Roman, masyado nang maraming namatay sa trahedya. Huwag mo nang dagdagan pa. Pakiusap, Roman. Traitor ka, Serafin. Roman. Wala kang utang na loob. Lahat ng ginawa namin para sa'yo. Traitor ka. Diyos ko! Mga baging Diyos! Maawa ka! Magalala, makikita rin kayo ng Diyos mo. Nag-aalala na ako sa papa mo. Tatawag naman yan sa akin kung uumagahin siya. Siguro man mag-iisip muna sila bago nila tayo labanan. Tama lang ang tinuro mo leksyon ng mga taong yun. Mukhang wala nang kakalaban sa atin. Papasok ka na sa rancho, Martin. Mag-iingat ka ron, ha? Medyo magulo sitwasyon sa rancho ngayon, eh. Ayokong madamay ka. Ikaw lang ang pinagsabihan ko tungkol sa mga plano ng papa ko. Ikaw ang nagsabi sa mga Silvestre at yun ang dahilan kung bakit nila pinatay si Papa. Umalis ka na! Huwag ka nang babalik! Ay, siya yun! Kilala mo si Graciela? Bakit ang tahimik mo? Nahihinggit ka ba? Ako ang may girlfriend at ikaw wala? Ayoko na marinig ang mga kasinungalingan mo! Dahil kahit ano sabihin mo, hindi mo na mababago ang nangyari! Hindi mo na mababalik sa dati ang lahat. Ayoko na makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Bakit di ka mali?